paki-report yung nasa liksik ninyo. Pero sa Google, marami yan. Time daw ni Daniel, yung grupo na tinawag na wise men, nag-i-exist na siya dati sa Babylon. And sa Daniel 2 verse 2, nagpatawag si Nebuchadnezzar ng apat na grupo, mga magicians, astrologers, sorcerers, and Chaldeans. And yung grupo na yun, binuo niya yung wise men of Babylon. Mga priests sila, scholars, advisors sa hari, and interpreters ng dreams, tapos astrologers na nag-aaral daw ng stars, and yung keepers daw ng ancient texts and prophecies. So matagal na daw sila nag-exist sa Babylonian Empire bago pa nabuhay si Daniel. So importante daw sila kasi nakadepende daw yung kings sa ancient empires, nakadepende daw yung king sa wise men para mag-interpret ng omens, magbasa ng panaginip, tas advice daw sa war or politics. Tapos nag-guide daw ng religious ceremonies. Kaya daw pinasama ni Nebuchadnezzar yung mga wise men para nung nagkaroon siya ng panaginip. Then, tapos daw ng Diyos na ibigay yung interpretation kay Daniel, pinromote siya nung hari. Sabi, Daniel made him ruler over the whole province of Babylon and chief of the governors over all the wise men. So Daniel 2:46. So naging leader si Daniel at teacher ng lahat ng Babylonian wise men. So ayun nga daw, dahil daw naging chief si Daniel, tinuruan daw sila ni Daniel ng prophecy sa Messiah. So yung timeline ng Messiah from Daniel 9, and yung meaning daw ng star prophecy sa Numbers 24 verse 7. So kaya daw 600 years later yung Magi sa Matthew 2, alam nila yung tungkol sa star and yung Jewish king, tas nag-travel sila sa east, tas nagdala daw ng gifts. Dahil daw sa influence ni Daniel. Yun lang, Brother. So, yung na-report ni Stoyed, narinig ko na rin kay Pastor Villagonza, pero hindi ganyan kadetalye, no? Pero so far, the same.